Iniwala ka ba sa kasulatan ng Diyos na sinasabi ng Isaiah Kapitulo 66, versikulo 22 at saka 23, na ang araw sa pagsimba sa Kanya sa bagong langit at bagong lupa ay araw ng Sabado? Mali po yung pagkaunawa nyo sa talata, kapatid. Wala pong araw ng pagsamba sa Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Pakinggan nyo, babasahin ko yung ibinigay nyong talata. Pakibasa, kapatid na Willie. Ito po ang nakasulat, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon, mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Bakit? At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kita nyo, nagtutulad po yan eh. That is a comparative statement from the Lord. Hindi po sinasabi dyan na sa bagong langit at bagong lupa may sabat pa. Ba't magpapahinga ka pa ba ron? Hindi ka naman mapapagod na ron. Yung sabat po'y pamamahinga. Hindi po napapagod ang tao sa bagong langit at bagong lupa. Ito pong sinasabing ito sa hula, ito'y magaganap sa Israel nung una pa naganap ito. Pakinggan nyo ako, babasa ulitin natin ang talata. Kung papaanong ang bagong langit, yung salitang kung papaano, this is a comparative statement, pagtutulad ito. Kung papaanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, ay gayon mananatili ang iyong lahi, sabi sa Israel, at ang iyong pangalan. Di ang pagtutulad between yung pananatili ng lahing Israel at yung pananatili ng lilikhain ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. They will both be enduring, or they will both remain. Yung lahing Israel hindi mawawala. Ganon din yung bagong langit at bagong lupa, hindi rin mawawala. O ngayon, anong kasunod? Tuloy natin sa 23. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. Saan ba mangyayari yan? Hindi naman sinabing sa bagong langit at bagong lupa yan eh. Mangyayari yan sa lahing Israel. Na kung paano yung bagong langit at bagong lupa mananatili, yung lahi ng Israel mananatili rin, sabi ng Diyos. At sa buong panahong nananatili yung lahing Israel, mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Magaganap ito sa Israel dito sa lupa. Mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, mula sa isang sabat hanggang sa panibago. Dito kasi sa lupa yan tinutukoy na pagsamba na yan, na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, mula sa isang sabat hanggang sa panibago, mangyayari yan dito sa lupa, hindi sa bagong langit. Kasi sa bagong langit, saka sa bagong lupa, wala na pong araw dun eh. Hindi na magbibilang dun ang araw na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Pagkatapos pagdating ng Sabado, magpapahinga. Ba't ka magpapahinga ron? Walang pahinga ron. O, papakita ko sa inyo. Yung 4 na nilalang na buhay, walang pahinga eh. Pagka nilagyan mo ng Sabat doon, dapat tumigil itong 4 na ito. Basahin natin. At ang 4 na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga, araw at gabi, na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabubuhay at siyang darating. Kaya paglalagyan mo, Brother Josel, ng sabat sa langit, magpapahinga itong 4 na ito. Kasi ito'y walang pahinga eh. Opo. Mula pa nung umpisa hanggang sa walang katapusan. Ito'y ang trabaho nitong 4 na nilalang na buhay, magpuri sa Diyos. At ang laging sinasabi, banal, banal, banal ang makapangyarihan sa lahat. Wala silang pahinga. At saka alam mo, sa bagong langit at bagong lupa,
Wala na nung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Wala lang ang araw dun kapatid na Willie, di ba? Basahin Opo. natin ang Apokalipsis. Yan naman po'y nasa 7 at ang talata po ay 15 patuloy. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Bakit? Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. Ayun. Wala na rong init. Wala na ring araw. Wala na yung sun. Ang liwanag doon, liwanag na nung kordero. At doon, ang mga maliligtas, ang magiging dapat sa Diyos, walang tigil na magpupuri sa Diyos. Ibig mo sabihin, pagka nagsabat ka ron, bawa, Sabado, Diyos, titigil muna kami dahil magpapahinga kami, sabat na. Walang sabat dun sa langit, kapatid. Dapat maintindihan ng isang nagbabasa ng Biblia yung mga salitang comparative. Kasi kinukompare lang naman ng Diyos dun sa Isaias yung pananatili ng lahing Israel dito sa lupa at yung pananatili naman ng bagong langit at bagong lupa. Kaya pagka naligtas ka at nakarating ka sa bagong langit at bagong lupa, hindi ka na kailangan dun magpahinga Bakit? Doon di ka na mapapagod, wala nang gutom, wala nang... Basahin nga natin, Brother Willie. Sabi naman po sa 21 at 4 ng Apokalipsis, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Paano ka mapapahinga ron? Wala nang ang hirap doon. At ang mga bagay ng una ay naparam na. Wala nang pahinga ron. Bagay ng una naparam na. Kaya yung mga nang ginagawa rito ng tao sa mundo, wala na ron.